Matangos din ba ng ilong niya at mahaba ang mga pilik mata? Ano ba, Rico? Bitiwan mo ako! Talaga? Okay yan, pare ah. Personal maid mo na ngayon si Sansay. Ibig sabihin 24-hour personal services? Pinabilib mo talaga kami sa'yo ngayon, ha? Siguradong malaking insulto yan sa Reyna. Teka, ibig sabihin sabay kayo papasok sa school at sabay din kayong uuwi? Tapos sabay din kayo matutulog sa gabi? Wala na kayong pakialam dyan. Okay lang yun, pare. Tumawag nga pala si ate kahapon. Suportahan daw natin si Sansay. Ayaw daw niyang makakita ng may minamanipilit na tao. Tulad nung nangyari sa kanya. Pero kung titingnan mo naman, mukhang maayos ang lahat. Teka, kung personal maid mo na ngayon si Sansay, dapat pala samantalahin mo na. Katulad ng sinabi namin sa'yo noon. You know. Alam mo na, yun bang... Alam mo na. Alin ba? Alam mo na. Ano bang alam ko na? Ano ba? Bakit hindi mo makuha? Wala, laos yang si Asi. Napipipi kay Sanchay. Laos talaga. Bakit ba wala kayong mapag-usapan kundi ako? Wala ka kasing ginagawa. Tama. Titigil kami kung tatawagan mo siya at sasabihin mong pupunta ka sa kwarto niya mamaya. Nababaliw ka ba? Ay. Gagawin ko na nga. Akala nyo natatakot ako. Ako na magdadial. Hello? Sansay, hintayin mo ako sa kwarto mo mamaya alas 12 ng gabi. Ayos! Naku, malapit na mag-alas 12. Paano na ngayon yan? Ano ba kasing binabalak niyang gawin? Naku. Total, nakalak naman yung pinto. Kunwari natutulog ako. Hindi pwede. Sigurado meron siyang duplicate. Ano nga kayang pwede kong gawin? Iniisip ko palang gusto ko nang umiyak. Ang lalaki yun talaga, hindi man lang niya iniisip ang damdamin ng iba. Basta gusto niya, wala siyang pakialam. Diyos ko naman, patulugin niyo na sana ang lalaking yun. Malaki tong kahihiyan. Ako ang personal maid niya. Kapag nagpumilit siya pumasok dito ngayong gabi, sexual harassment yun. Tama. Yun na lang sasabihin ko sa kanya. Hindi pwede. Hindi nga pala nakakaintindi ang lalaking yun kahit anong gawin kong paliwanag. Kung ganun, maghihintay na lang ako sa binabalak niyang gawin. Kailangan tumakas ako. Pupunta ako sa bahay ni Xiaoyu. Ano man ang mangyari, bahala na bukas. Pagong ka ba't ang bagal mo kumilos? Gabi na kasi kaya naisip... Tumigil ka na, meron tayong gagawin ngayong gabi. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Hindi pwede, halika na, Hindi bilis! natin pwedeng gawin yun! Niyaya mo ba ako para lang tingnan ng mga bituin? Nakakapagtaka, hindi ko makita. Nasa east naman. Alam mo, sira ka talaga, Sansay. Kung ano-anong iniisip mo. Bakit ka ba tumatawa? Parang kang si Rajan. Talaga? Tumigil ka na nga, parang kang nakakaloko. Sorry po. Ano ba hinahanap mo? Pwede ba pasilip? Teka muna sandali, hindi pa ka nasa setup. Pasilip lang sandali. Huwag mong galawin. Magalaw mo lang ng konti, mahirap ibalik sa dati yan. Pasilip naman. Ang kulit naman. Ayusin ko muna, huwag ka magulo. Ano ba talaga sinisilip mo dyan? Patingin nga. Tao, minsan matagal pa ba yan? Ano ba talaga hinahanap mo? Inaantok na ako. Kailangan ko pang gumising na alas 5 bukas. Ano ba talagang Nakita ko na, halika, tignan mo. Meron kasi major shower ngayong gabi. meteor shower? Halika, bilisan mo. Wala naman ako nakikita. Basta maghintay ka lang. Wow! Nakita ko na ang meteor shower. Ang ganda-ganda! Nakita mo ba yung napapalibutan ng malaking liwanag? Oo. Para pala silang mga diamanting nagkikislap
usapan? Yung liwanag na nakapalibot sa meteor. Simbolo daw yun ng pakpak ng Diyos ng pag-ibig. Pakpak ng Diyos ng pag-ibig? Ang nakaikot na liwanag? Bago pa man bumagsak ang meteor at nakita ng dalawang nagmamahalan, hindi sila kailanman maghihiwalay. Parang yakap sila ng mga pakpak ng Diyos ng pag-ibig. Babalutin sila ng simbolo ng pag-ibig. Eto. Diamante. Naghanap ako ng kwintas sa katulad ng meteor na yon. Pero wala akong makita. Kaya ginawa akong kwintas na yan para sa'yo. Sandali, hindi ko yata matatanggap to. Hindi ka pwedeng tumanggi. Pero kasi, Halika, suot mo. Sanjay, pag binigyan ka ng regalo ng mahal mo, huwag mo hanapan ng dahilan. Sanjay, tanggapin mo ang pag-ibig ko sa'yo. kung mahal kita, pero wala sa kalahati ng iyong pagmamahal, mamahalin mo pa rin ba ako, Azel? Wala man lang ba sa kalahati? Sanjay, Pasensya ka na. Naisip ko lang na dapat mong malaman ang tunay kong nararamdaman. Dahil hindi ako sigurado sa aking sarili. Kung kaya kong tapatan ng iyong pagmamahal. o sige. Kung di sapat ang pagmamahal mo, susubukan kong punuan ang kukulangan na yon. Paano kung di mo magawa? Kung hindi ko yung magagawa, hindi kita pipilitin. Maghihiwalay tayo. At hindi na kita guguluhin pa. Kung dumating man ang araw na yon, palalayain kita. Ayoko rin biglayin ng lahat. Sa loob ng 2 buwan, bukas ang sagot mo.
Tanghali na, bakit hanggang ngayon wala pa siya? Kailangan kong gisingin na babaeng yan. Good morning, Auntie Jade. Nalinis ko na po ang entrance hall at mga bintana. Gigisingin ko na po si Sir Daming, sir. Bakit mukhang masaya yata siya ngayong umaga? Good morning, Sir Daming, sir. Oh, maaga ka yatang nagising. Paano ako makakatulog? Tungkol nga pala sa sinabi mo kagabi, nagdesisyon na ako. Pumapayag na ako sa gusto mo. Sa loob ng 2 buwan, gagawin ko ang makakaya ko. Pangako yon. Hoy! Hoy! Narinig mo ba sinabi ko? Tao, Misa! Bakit ka ba sumisigaw? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Bakit ka namumula? Hindi ako namumula, no? O sige, magpapalit na ako ng damit. Talaga? Kailan pa yun nangyari? Mga 3 araw na. Kaya naman pala. Malay mo, baka naman limitado rin ang pagdadate nilang dalawa. At yung iniisip nilang 2 buwan, parang kalokohan yun. Tama ka nga, binantaan na naman ako ni Azzy kanina. Huwag ko na daw guguluhin si Sanchay. Parang girlfriend niya na si Sanchay. Subukan ko daw lumapit sa kanya, babaon niya ako sa lupa. Baka naman niloloko ka lang niya. Alam mo, Xiaoyu, sa school ngayon si Sanchay, marami nang nakikipagkaibigan. Lahat nga mabait na sa kanya, kapag kaharap lang siya. Alam ko hindi siya masaya. Hindi naman talaga sila bagay. Lalo na kung nakita ko silang kumakain sa cafeteria. Nakakapagtaka talaga. Sabi ko nga kay Sanchay, pag-aralan niya ang damdamin niya. Malaki talagang pagkakaiba nilang dalawa ni Dao Mingse sa totoong buhay. Kapag hindi nila naagapan ang kanilang problema, mas marami pa silang problema nga harapin. Tama ka dyan. Mali nga makipag-boyfriend siya doon. Siguro kung sa akin lang, siguradong wala siyang problemang ganyan. Dahil wala namang naghahabol at nagkakagusto sa'yo. Xiaoyu, ano kaya kung tulungan mo ako? Pag-breakin kaya natin sila. Paghiwalayin natin sila pagkatapos ng 2 buwan. Shingha, hindi maganda yung iniisip mo. Alam mo namang kaibigan natin si Sanchay. Kailangan natin siyang suportahan ano man ang mangyari. Kahit na alam kong may gusto ka kay Sanchay. Pag mahal mo ang isang tao, kailangan mo siyang damayan. Pag mahal mo, dadamayan mo siya. Apektado ako. Sanchay, kumusta? Ako ito. Magkasama kayong dalaw ni Damingse? Sinabi na sa akin ni Shingha. Oo, nandito siya. Huwag kang susuko, Sanchay. Subukan mo. Alam kong kaya mo yan. Isa pa, sa simula naman, alam na natin yan. Hindi mo siya dapat sundin para lang matahimik siya. Kailangan niyong magkaintindihan. Kailangan din naman niyang mag-adjust. Anong gagawin? Alam ko na. Siya nga pala, sa linggo, mag-date kami ng boyfriend ko. Ba't di kayo sumama ni Dao Mingse? Oo, para naman double date tayo. Huwag ka mag-alala. Date yun ang pangkaraniwang mag-boyfriend. Xiaoyu, O sige, huwag kang mag-alala. Ano ba Titignan ko ginagawa kung mo? anong magagawa ko. O, tigilan sige mo na na. ang pakikipag-usap sa O, kanya. magkita na lang tayo sa linggo, alas 10 Ano ng ba? umaga. Tigilan mo Okay, na ingat. yan. Bye-bye. Uy. Sige, tandaan mo yan, ha? Okay lang. Si Sanchay, Kailan pa? Sa tingin ko excited lang siya. Mali lang ang inyong akala. unang kita ko palang halatang hindi siya masaya. Hindi mo ba nakikita? Parang may alinlangan sa mata niya. Pag nakikipag-usap siya sa'yo, minsan lang siya tumingin. Kulang ka sa diskarte. Pagkatapos ng 2 buwan, humanda ka na magpaalam. Baka nga hindi kayo umabot ng 2 buwan yan. Alam ko na.
Naiingit lang kayo sa akin. Inggitin mo mukha mo dyan. Tandaan mo, mabilis lang ang 2 buwan. Tapos na bago mo malaman. Kapag nagpabaya ka, dumating ang time na yon, walang ibang makakatulong sa'yo. Tumigil. Ano yun? May sasabihin ako. Ano yun? Kasi... mag-date tayong dalawa. Pwede bang sa linggo tayo lumabas? Okay. Wala naman ako ibang gagawin. Sige, oo. Ay, salamat. Sa wakas, magdi-date na rin kayo. Tumigil ka nga dyan. Nabobore na rin ako, kaya naman... Yeah, right. Huwag ka na magpanggap, no? Halata namang masaya ka eh. Natatandaan mo si Xiaoyo? Xiaoyo? Oh, bakit? Yung maliit tapos maganda yung mata. Kit siya, Sanchay. Siya na nga. May bago siyang boyfriend at gusto sana niyang makipag-double date sa atin. Ha? Double date? Magkikita tayo sa amusement park alas 10 ng umaga. Hindi ba nakakailang yun? Date lang naman yun ng mga katulad namin. Sana makapag-adjust ka rin sa mga kinasanayan ko lang. Sanchay, college ka na. Hindi ka na high school ngayon. Simen, walang masama doon. Kahit na ba double date pa yan, ito ang unang pagkakataong nag-iaya si Sanchay. Pumayag ka na. Bakit ako sasama sa mga taong hindi ko kilala? At bakit ako mag-a-adjust sa mga nakasanayan mo? Walang kwenta ang date na yan. Kalimutan mo na. Paano mo nasabing walang kwenta? Bakit pa hindi mo muna subukan? Wala namang masama ah. Dahil ayokong subukan. Sa ugali niyang yan, mas mabuti pang hindi na lamang siya pumunta. Pero hindi pwede. Pinag-usapan na namin yan. Dapat mong maunawaang yan ang normal ni Ase. Siyang tipo ng taong walang alam sa pagsasakripisyo. Wala talaga, Sanchay. Hindi ko siya yayayaang mag-date ulit. Manigas siya mag-isa. Ano ba klaseng relasyon ito? Bahala ka na!